Ang pag-uusapan natin ito ay ang entry-exit system dito sa iyo. What's up mga gala? Ako nga pala si Algid Martinez, ang nagbibigay ng informasyon about sa Poland. So mga kagala, wala tayong camping ngayon at wala rin tayong mga iba pang activities kasi maulan na rin sa labas ngayon. So don't worry, marami pa akong ipapakitang mga lugar sa Poland na maganda. At ngayon pag-uusapan natin ito ay ang entry-exit system dito sa iyo. So mga kagala, na-vlog ko na to before na 2024 magkakaroon ng biometric bawat kapasok ka ng Schengen country or saan mang part ng EU. So may pagbabago pala doon sa immigration rules na i-vlog ko kasi dati proposal pa lang yun. Akala ko dati yung pagkakalagay nila doon is kasama lahat ng yung nasa Schengen country magba-biometrics pa rin at kung papasok ka doon sa EU sa Schengen zone, for example, punta ako ng Croatia or kala ko magba-biometrics pa rin tayo. So, ano nga ba ang entry-exit system? Ito ay ang entry-exit system ay isang bagong sistema ng European Union. Bagong rules ng European Union na ginagamit para sa mga non-EU travelers. Yun nga mga kagala, ito ay para sa mga non-EU travelers. Pero bago tayo magpatuloy mga kagala, is hinihingi ko muna ang inyong hinihikayat ko muna kayong mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel. At i-hit mo yung notification bell button para lagi kang updated sa mga video kong gagawin ko. So, bago tayo magpatuloy mga kagala is magpapasalamat nga pala muna ako sa mga patuloy na viewers natin at sa ating mga bagong subscriber. Meron na po tayong 10,558 subscriber. So, maraming salamat sa mga bago at sa mga dati pa maraming salamat sa patuloy niyong panonood ng aking vlog. So, balik tayo sa topic mga kagala. Ano nga ba itong EES system na to? Kung dati siya nakagawian ng paraan na ini-stamp yung passport mga kagala. So ngayon, hindi na po siya stamping ng passport, kundi ito ay fully digital na mga kagala. Ang record natin. Hindi na i-stamp yung passport ng mga EU travelers mga kagala ng mga papasok sa Schengen zone. So, paano ba ito gumagana mga kagala? Tuwing papasok at lalabas tayo ng Schengen country, i-record sa EES system ang ating mga personal data. Pangalan, passport at iyong nationality, yung mga info pa doon mga kagala. Tapos kukunan ka rin mga kagala ng fingerprint at biometric at facial image. So, marirecord ito mga kagala sa loob ng 3 taon o 5 taon ba, kung palagi kang nag-travel papuntang Schengen zone, is lagi itong ma-update mga kagala. So, bakit nila ito mga ginagawa mga kagala? So, sa paraang ito, madali nilang mga kagala, mababantayan kung may overstay or lumagpas ka sa allow na usually 90 days ka lang pwedeng mag-stay doon sa isang Schengen country. For example, bakit nga sinasabi ni mga kagala is 90 days lang pwedeng mag-stay doon sa isang Schengen country. So mga kagala, ganito yan. For example, nag-travel ako sa France, ang pwede ko lang i-standby doon sa France is 90 days lang. Ako pwedeng magtambay doon ng tataas pa sa 90 days. So, kaya pag malalaman na nila doon, pag nagtambay ka doon, pag labas mo ulit, malalaman na nila nag-overstay ka. So, magkakaroon ka ng record. So, ganito mga kagala. So, bakit nga ba nila ito ginagawa? Isang dahilan dito mga kagala, yung may nagtuturis. Nagtuturis yung iba puntang Spain, nagtitiinti doon at naghahanap ng trabaho. Pangalawa sa Paris, nagtitiinti doon. Diyan kasi mga kagala, sa lugar na binanggit ko na yan, hindi mo kailangan ng papel para makapagtrabaho. Sa Paris o sa Spain o sa France. Pero dito sa ibang part ng Schengen, kailangan mo talaga ng papel. So,
Maraming pag-uusapan natin yan mga kagala sa sunod na vlog, yung mga negative or positive kung nasa ibang part ng Shingen ka. So, bakit nila ito ginagawa mga kagala? Hindi lang puro positive itong pag-uusapan natin kung bakit nila ito ginagawa. So, ginagawa nila ito mga kagala para mas mapabilis ang proseso sa border control. Nang hindi na kinakailangang mag-stamp, yung katulad ng sinabi ko kanina ng passport, para mahigpiting monitoring para sa labas-pasok ng Shingen. Yun na nga, hinigpitan nila mga kagala yung pag-overstay ng mga nagta-travel papuntang Shingen country. For example, kung ikaw ay Pilipino at nagpunta ka ng Germany, Shingen area, sa halip na mag-stamp ka lang ng passport, kukulang ka na rin ng fingerprint at picture at i-update ang iyong record doon sa EES system. So kapag gusto mong bumalik ulit ng ibang Shingen country, makikita nila kung ilang araw ka nanatili doon or nagamit mo ang iyong 90 days allowance. So pag sumubra ka doon, magkaka-record ka talaga mga kagala kasi malalaman nila. Pero kailangan nga, yung sinasabi ko lagi, huwag kang magpapaabot ng 90 days doon sa ibang Shingen country. Ito mga kagala, yung system na to, entry-exit system na to, ay hindi siya applicable para sa mga EU citizen or sa long-term residents dito. Ano po yung mga EU citizen mga kagala at ano yung long-term resident mga kagala? Katulad ko mga kagala, mayroon akong long-term resident dito, mayroon akong working permit. Kami yon yung mga matagal lang pag-i-stay rito, nagtatrabaho. Mayroon kaming TRC card, so pwede kaming mag-travel in a Shingen country nang hindi hinihingi yung aming biometrics. Applicable lang ito yung entry-exit system mga kagala para sa mga travelers mula sa non-EU country. So malinaw tayo mga kagala. Kaya kung ikaw ay sa non-EU country ka, so huwag mong sayangin yung pagkakataon na nakapasok ka na ng Shingen country at sumunod ka sa rules at lumabas ka, sumunod ka sa rules na 90 days lang pwede magtambay ang katulad ng non-EU travelers. Kasi magkaka-record ka mga kagala kung lalagpas ka ng 90 days. So pag pumunta ka ulit sa ibang part ng Shingen, malalaman nila na nag-overstayin ka. So, hindi ko alam kung anong mga consequences nito mga kagala kasi base sa pananaliksik ko, wala pa namang record na nagbabawal na magtambay. Pero siguro may mga penalty yan kasi 3 months lang itatagal mo dapat sa isang Shingen country. Layunin nito mga kagala ay pabilisin din ang border check. Pigilan ang overstayin. Katulad ng sinasabi ko kanina mga kagala, 90 days lang mga kagala ang rules natin para magtambay doon sa isang Shingen country. Palakasin ang border control. So sobrang higpitan na talaga nila ngayon mga kagala. Kaya napansin mo naman sa ibang part ng especially Germany, mahigpit na talaga dyan. Kung kahit nga yung mga travelers na nasa loob ng EU, pag mga foreigner, kinicheck pa talaga nila yung mga documents. So, ang tanong mga kagala, kailan ba nila ito i-implement? October 12, 2025 mga kagala, susubukan na nilang i-implemento at sa lahat ng Shingen country. So, fully deployment nito mga kagala is sa April 10 pa 2026. Yan ang sabi sa akin. Sa aking mga research mga kagala. Pero si Poland mga kagala is fully implemented na. Ready na si Poland para sa gantong rules. Sa entry-exit system. Nakalagay dito mga kagala. Starting October 2025, legal foundation already in place. Ibig sabihin, nandun na lahat ng kailangan. Si Poland talaga napakagaling. So, yun lang mga kagala ang aking maisishare sa inyo ngayon sa mga nagpaplanong mag-tourist dito sa Poland or sa ibang part ng Shingen country. So, hanggang sa muli, ito mo si Arjen Martinez ang nagbibigay ng informasyon about sa Poland. Kaya nga, mga kabagala, ito si Arjen Martinez ang nag-iiwan sa inyo ng if you want to be a successful living a simple life, Vista King. Thank you so much guys and more subscribe!